Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong itong ating bagong segment. Ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, itong bagong segment kong ito, ginawa ko ito dahil araw-araw maraming mga kabunyog natin, mga kababayan na nagtatanong sa atin. Mga followers natin, subscribers, viewers. Attorney, anong take mo dito sa issue na to? Attorney, anong take mo dito sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na lang ako ng regular na segment. Ito na yon, ang take ko. Ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ayan. Lagi ko na itong ginagawa araw-araw. Kaya mga kabunyog, abangan nyo na ito. Kada umaga. Ano ito mga kabunyog? Abangan nyo na po ito dito sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Napapanood rin tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. Ayan. Kaya ano ito mga kabunyog, pag-usapan na natin itong ating attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Itong si Robin Hood Padilla. Si Robin Hood Padilla, grabe na naman ngayon ang litaniya. Akala mo na tagapagtanggol ng mga mahihirap. Akala mo tagapagtanggol ng kabutihan laban sa kasamaan. Talagang artistang dating. Robin, sana sa pelikula ka na lang. Alam niyo kung anong sabi niya na naman? Kayong mga politiko, ang hirap na ng buhay ngayon, parang gano'n, crisis. Tapos nagagawa niyo pa rin yung ano na yan. Ang iniisip niyo pa rin ngayon, politika. Kumbaga, ano daw ngayon? Hirap na ang buhay ng mga tao, tapos marami pa raw politiko. So daw mga trapo na to, politika pa rin ang iniisip. Tama naman yung punto niya. Ang problema, ang tinutukoy niyang mga politiko na hindi na raw inisip ang kalagayan ng mga tao na krisis ngayon, hirap ang buhay, politika pa rin ang pinapangibabaw. Ang tinutukoy niya, yung mga tao na nagsusulong ng impeachment ni Sara, yung mga politiko na sumusuporta sa impeachment ni Sara, sila Congresswoman Beatrix Luistro, sila Laila de Lima, Makabayan Black. Para dito kay Robin Padilla, itong mga politikong ito, sila Luistro, sila Laila de Lima, itong Makabayan Black, ang iniisip politika. Kasi dapat kanya sa panahong ito na may krisis, wag nang i-impeach si Sara kasi palampasin na 'yan. Kasi para sa kapakanan ng bayan, wag nang politika ang isipin. Ang sinasabi ni Robin Padilla, pamumulitika itong ginagawang ito. Hindi ito pamumulitika, pagpapanagot ito. Nilustay ni Sara ang pundo ng bayan. Ngayon, anong dapat niyang gawin? Sagutin niya 'yon. Sagutin niya. Hindi dahilan itong krisis ng bayan na kinakaharap para hindi siya mapanagot. Sa katunayan, magkasabayan. Dapat nating panagutin ang mga kurap sa ating bayan at kasabay niyan, dapat ding tugunan ang krisis na ating nararanasan. Hindi pwedeng ititigil mo yung pagpapanagot. So ibig palang sabihin dahil may krisis, welo na naman itong mga kurakot na ito? Hindi pwede. Papanagutin. Kaya lang itong si Robin nga, ginagamit na sangkalan itong krisis ng bayan para itigil daw ang impeachment kay Sara. At ang isa pa, unang-una, nakikita niya yung pamumulitika daw ito ng mga politikong kontra kay Sara. Namumulitika daw, ang aga-aga pa daw namumulitika na. Una, sino ba ang nagdeklara kaagad-agad na tatakbo siyang presidente sa 2028? Sino? Talaga itong si Robin Padilla. Ay di ba yung maaga kang nagdeklara
natatakbo ka sa 2028, pulitika na kaagad ang iniisip mo. Ang layo-layo pa ng 2028. O di ba? Tapos ngayon sasabihin mo, tumigil na kayong mga politiko. Puros politika na lang ang iniisip nyo. Sino ba ang politika ang iniisip sa panahong ito? O di ba si Sara? ha? Ang aga-aga niyang nagdeklara na tatakbo sa 2028. At kahit ngayon, makikita nyo, sino ang mga ngayon pa lang talagang ang ingay-ingay na para sa 2028. O yung mga DDS, o kahit yung rally, yung birthday ni Digong sa Davao noong March 28, ginawang parang political rally na eh. Nandun yung mga kakandidato yata sa lineup ni Sara yon, si Laguanson, di ba? Nandun si Libeste, si Leandro, si Kongmya, lahat ng speeches nila bira sa administrasyon, pag-promote kay Sara. Sino ngayon ang namumulitika ng maaga? Sino ngayon ang namumulitika ng maaga? Di ba? Kaya Robin Padilla, mag-isip-isip ka bago ka bago ka magsalita. Kasi sabi ni Robin Padilla, mga politiko kayo, ano kayong mga politiko? Wala na kayong inisip politika. Huwag nyo na munang isipin yung politika. Ano na muna kayo? Isipin nyo muna yung ating mga kababayan. Kaya nga, sinong unang namumulitika? Ay di ba yung boss niya na si Sara? Ang aga-aga nagdeklara na, nagkakandidato sa 2028. At yung lahat ng kanyang galamay, ngayon, kita nyo ang mga galaw. Lahat tungkol na sa eleksyon. Nagbubuo na sila ng mga Sara-Sara group sa iba-ibang lugar ng Pilipinas. Ano yun? Si Rubin, ang nakikita niya, yung sa mga kalaban nila. Pero yung kanilang ginagawa, na siya naman talagang maaga pang namumulitika, yun, hindi niya makita. Tapos ano pa galit na galit pa si Robin. Sobrang drama. Ay, wag mo nga kami Robin Hood Padilla. Nakakaano ito. Akala mo talaga pag salita niya, siya, laban siya sa mga kurap, laban siya sa mga trapo na habang hirap ang taong bayan, namumulitika. Okay sana yung speech ni Robin. Okay sana yung niya, sinasabi niya, may iyak-iyak pa, may paano-ano pa, galit. Pero ang problema, sino ba ang namumulitika ng maaga? Di ba yung boss niya si Sara? Yung isang araw, yung birthday ni Digong, parang political rally, parang eleksyon na ng Pilipinas. Lahat ng salita ng kanilang mga leader, para na kay Sara Duterte na sa 2028. Yun ang pamumulitika, Robin Padilla. Yun ang ipatigil mo. Yun ang dapat mong sithin. Tsaka ang gusto ninyo, dahil may krisis ang bansa, wag pag-usapan ng impeachment ni Sara? Hindi. Yung impeachment ni Sara dapat ituloy. Yung mga corrupt sa flood control, kampi man yan ni PBBM, kampi man yan ni Duterte, dapat lahat managot yan. Pero dapat din ang gobyerno tugunan din itong krisis na ito. So hindi pwedeng sabihin mo na dahil may krisis, wag nang i-impeach si Sara. Hindi. Ito, mga kabunyog, mga kababayan. Grabing fake news. Nakakahiya itong mga to. Siguro mga DDS na naman sigurado ito. Imagine ninyo, pati yung dayuhan na oil company, Petronas. Ang Petronas ay isang oil company na pag-aari ng gobyerno ng Malaysia. State-owned ito alam ko, state-owned, Petronas. Isa yan sa kilalang pinakamalalaking oil company. Kumpanya sa langis sa buong mundo. Malaysia, Petronas. Ngayon, may kumakalat ba naman sa social media? Kahit nga mainstream media, nag-react na Ngayon, kumakalat ngayon sa social media na ang Petronas daw ay mayroong kontrata na mag-supply ng langis, direct at exclusive sa Davao del Norte yata yun Davao del Norte. Mga kabunyog.
Petronas, may deal daw sa local government. Isang local government sa Pilipinas, may deal daw na mag-supply ang Petronas. Hmm? Ano naman sana, kung iisipin mo, ang ganda sana, ang galing. Ang galing naman itong local government sa Pilipinas. Imaginin mo, local government, nakaisip ng ganun. Makikipag-usap sa Petronas na mag-supply. Direkta doon sa local government na yon. Davao del Norte yata na local government ito eh. Kaya lang, ito na dininay ng Petronas. Dininay ng Petronas. Sabi dito, GMA News ito Petronas denies fuel deal with Philippine local government. Dininay ng Petronas. Mga kabunyog, ang nakakadismaya dito, ano ba naman yan? Siyempre, nakarating ito sa Petronas. Nakarating ito sa kanila. Tapos kinakalat ang ganito. Bakit nyo kailangang ikalat yung ganyan? Nakakahiya na sa atin. Alam nyo, ang propaganda kasi nitong mga DDS, magaling daw ang Davao. Nung isang araw, nakita nyo yon. Yung Davao City, may dumating na barko galing ng Brunei. Nag-supply ng langis sa Davao City. Wow, ang galing ang galing ni Baste. Ang galing talaga ni Mayor Baste. May dumating na langis galing Brunei. Ano rin yun? Pinalat din yun ng mga DDS. Kalat talaga. Ano ang purpose ng propaganda na yon? Purpose ng propaganda na yon, ipakita na ang gobyernong ito ni Marcos ay palpak, inutil. Kulang-kulang na tayo ng supply ng langis, mataas na yung presyo. Mabuti pa yung Davao City, gumawa ng paraan. Ayan, padating na yung dumating na pala yung barko na galing ng Brunei magsusupply. Dali siyempre, sa mga makakakita nun, bilib na bilib sa Davao City. Ang galing talaga ng Davao City. Actually, yun yung nila, yun yung gustong i-promote na narrative dyan. Galing talaga ni Mayor Baste. Pwede mo nang sabihin yan. Ganyan ang dapat na maging mga presidente o vice-presidente ng Pilipinas. Ano na naman. Kaya lang, alam naman natin, fake news. Fake news. Ano ito? Kumbaga, kaya lang, ganun talaga itong mga DDS eh. Ito na naman, bago nga, mayroon daw deal ang Davao del Norte. Siyempre, pag sinabi mong Davao del Norte, Davao na naman yan. Di maganda na naman ang image ng Davao. Pag sinabi mong Davao, di Duterte. Ano na naman, pabango na naman sa imahe ng Duterte. So lahat ng ito, pabango sa Duterte. Pabango. Kasi may crisis eh. May crisis, may problema tayo sa supply, kakulangan ng supply, mataas ang presyo ng mga petrolyo. Tapos imagine niyo itong Davao del Norte government, Davao 'yan. Mayroong parating na langis galing ng Petronas. Ano na naman yung mga nakakakita niyan mula sa Luzon, Visayas at iba pang lugar ng Pilipinas, magagaling talaga ang Davao, no? Yung Davao City may dumating na langis galing Brunei. Yung Davao del Norte may deal na mag-deliver ng langis direkta na sa Davao del Norte na. Ayun pala, hindi naman totoo. Fake news. Naglabas ng denial dininay ng Petronas. Wala silang gano'n. Kaya lang ang nakakaano diyan mga kabunyog, mga kababayan. Nakakalungkot kasi, Nakakalungkot kasi bakit kailangan nating magkalat ng mga ganyan? Bakit kailangan? Nakakahiya. Para tayo na yung fake news capital, ah, fake news capital ng Pilipinas. Ay, fake news capital ng mundo. Kaya ito tingnan ko. Yan GMA News. Petronas denies fuel deal with Philippine local government. Malaysia's state-owned oil and gas company Petronas on Sunday denied reports that it was involved in or had entered into any fuel supply agreement with a local government unit in the Philippines. Yan Petronas wishes to clarify that it is not aware of nor involved in any such arrangement and has not entered into any related arrangement, agreement, or commitment, the company said in a statement.
The clarification came in response to reports that Davao del Norte was planning to procure 44 million liters of oil from Malaysia, with a provincial official claiming that discussions were underway. Oh, grabe. Ah, oh. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Hmm? Ano to? Kumbaga, ano ito? Nakakalungkot na para lang i-project yung Davao City, Davao del Norte, basta Davao. Pag sinabi mong Davao, Duterte yan. Oh. So parang ang narrative diyan, habang palpak inutil ang administrasyong Marcos Jr., mabuti pa itong Davao, Davao City, Davao del Norte, may mga ginagawa. Oh, wala silang problema sa supply kasi direkta silang bumibili. Yun yung narrative diyan. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Grabe. Ha? Grabe itong fake news sa ating bayan. Oh, ito si Tubi Tiangco. Mga kabunyog, pag-usapan natin tong si Tubi Tiangco. Si Tubi Tiangco, ito naman, kala mo naman, ang galing naman ito sa ano? Sa paglaban sa korupsyon. Itong si Tubi Tiangco, anti-corruption. Linalabanan si Martin Romualdez, linalabanan sila Saldico. Kaya pag inano mo, parang si Tubi Tiangco, yan magaling talaga yan si Tubi Tiangco. Si Tubi Tiangco, ano yan? Matagal ng politiko yan. Noon pa naririnig ko na yan. At saka itong Tubi Tiangco na ito, ano ito eh, political dynasty yan diyan sa Nabutas. Pag sinabi mong Nabutas, no? Ang political dynasty diyan ay itong mga Tiangco. Oh, actually ngayon tinitraining na yata nito ni Tubi Tiangco yung ano eh, yung tinitraining niya na yung ano niya, yung anak niya. Oh, na papalit sa kanya diyan. Eh ngayon, akala mo naman dahil ano to, binibira nito si Romualdez, si Saldico, di siyempre anti-corruption siya. Tama naman yun. Kaya lang ang problema ganito. May lumabas dito, oh. Ito, sagutin dapat to. Top 5 na kongresistang may pinakamalaking budget mula 2023 to 2026. 5.2 billion pesos, isang district lang. So, Nabutas. So parang, ang dami, ano mo, binibira mo si Romualdez, si Saldico. Hindi ko pinagtatanggol si Romualdez at Saldico, ha. Hindi ko pinagtatanggol. Kaya lang, ito naman si Tubi Tiangco, kung makapagsalita, akala mo naman, hindi rin siya corrupt. Imagine ninyo, 2023 to 2026, ang isa sa mga kongresista na may pinakamalaking budget, 5.2 billion pesos. Isang distrito lang na maliit yan, ha. Nabutas. Lone district yata yan. O baka nga, ano yan eh. O ngayon, 5.2 billion. O tapos, kung makapagsalita ka, para mong sila Saldico ay corrupt, o siya hindi. O, kita nyo, ano ito eh. Tapos ngayon, kung ano, si Sara daw, si Sara lang daw ang hindi maaareglo ng mga corrupt na politiko. Kaya daw gustong i-impeach si Sara ng mga corrupt na politiko kasi pag nanalo si Sarang presidente sa 2028, hindi daw yan maaareglo. O ngayon daw kasi parang naaareglo si Saldico, ni Romualdez, kaya hindi daw napapanagot. Pero pag si Sara daw, wala dyan. Put na daw yung mga politiko na yan. Sos. Wag mo nga kami, Tubi Tiangco. Totoo lang, itong si Tubi Tiangco, ito yung campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Yung line-up ni PBBM o ng administrasyon sa Senado noong eleksyong 2025, siya ang campaign manager. Ay talo yung karamihan ng kandidato ng administrasyon eh. Hindi nakapangampanya sa Mindanao, Visayas, pinatigil yata ni Tubi Tiangco. Kaya nga dapat panagutin nila itong si Tubi Tiangco, ano? Malamang trinidor sila nito. Tapos ngayon, ang lumalabas, parang nag-o-offer ng kanyang sarili, mag-campaign manager kay Sara sa 2028. At ang plano yata ay maging speaker.
Pag nanalo daw si Sara maging speaker, yan yung kumakalat. Oh, kaya ano ito, eh, ay ngayon akala mo pumapapel na siya laban sa korapsyon. Hmm. Linalabanan niya si Romualdez, si Saldico. Tama naman talaga. Dapat panagutin niyang sila Saldico. Kahit si Romualdez nga dapat imbestigahan, eh. Oh. Pero itong mga nagsusulong nito na mga makasara, akala mo biglang-bigla sila Sara, no? Sila Pulong, akala mo bigla ano sila? Hindi sila mga korap, sus. Oh, katulad din ito ni Toby Chanko. Eh, korap din, eh. Oh, kung makapagsalita, ano yan. Kaya hindi tayo palilinlang. Ha? Labanan natin yung korupsyon ng flood control na sinimulan ng Administrasyong Marcos. Ha? Pero wag nating hayaan na paniwala ang tao na grabe ang korupsyon ngayon sa Administrasyong Marcos. Mabuti pa na si Sara na lang ang ilan. Korap din yan. At itong mga nagtutulak nito, tulad nito ni Toby Chanko, linalabanan niya ang korupsyon ngayon, pero korap din siya. Oh, mayroon pa naman tayong ibang mga leader na pwede. Huwag natin hayaang makapandin lang sila. Oh, di ba? Kaya ano ito mga kabunyong na nababasa ko lang tong mga mga post ay mga ano nito sinasabi ni Tubi Chanko. Akala mo ano, ipokrito eh. Ha? 'Di ba? Hmm. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.